Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 29, 2025. Sa bayan po tayo nakapakinggan sa 107.9 DWHT FM Dagupan. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines, mga opisyal ng GOCC pinagsusumitin na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng courtesy resignation. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tutol sa mga kondisyon kapalit ng pakikipagkasundo sa pamilya Duterte. 20 pesos per kilo na bigas kayang panindigan hanggang 2028 ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginiit na wala siyang dahilan para magbitiyo sa pwesto. Dating Congressman Arnulfo Teves Jr. inaresto sa Timor-Leste. Kampo ni Teves naghain ng petition for habeas corpus. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. tiniyak na walang mangyayaring kudita sa ilalim ng kanyang pamumuno. 2 kilong hinihinalang shabu na kumpiska mula sa isang senior citizen sa NAIA Terminal 3. Sa atin namang Science and Technology Report, US nag-donate ng 3 mobile energy system na kayang magbigay ng kuryente sa mga malalayong komunidad sa Palawan. Sa atin namang lifestyle news, sa Blue Lanterns Climate Art Installation inilunsad sa Intramuros. Sa ating music trivia, ngayong petsa na ito nagwagi sa 1962 Grammys and ang awitin pong awitin ni Chubby Checker na anong kanta kaya ito? Abay, alamin. Sa atin naman balitang kakaiba, isang lalaki sa United Kingdom nahuli ng kanyang asawa na nangangaliwa dahil sa toothbrush. Aba! High-tech na ang pag-detect. Oo, kaya ingat-ingat. 6:40 na po ng umaga. Narito naman po ang inyong mga tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa ngalan ni Malasakit Man Joel Gorospe, ako po si Albert Antivo. At sa detalya ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Pinagsusumitin na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng courtesy resignation ng nasa 168 na opisyal ng mga government-owned and controlled corporation na GOCC. Batay sa abiso ng Governance Commission for GOCCs o GCG, inaatasan ng mga state-owned firm na sundin ang mga itinakdang proseso sa pagsumite ng kanilang courtesy resignation. Kabilang sa mga GOCC ay ang Land Bank of the Philippines o Land Bank, Development Bank of the Philippines o DBP, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Pag-ibig Fund. Saklaw ng paghahain ng courtesy resignation ng mga Chief Executive Officer o CEO at non-ex officio chairperson, gayon din ng mga appointive director, trustee at mga membro ng mga GOCC Governing Board. 774 Balita Ngayon. Samantala, tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang kondisyon na inilalatag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kapalit ng pakikipagkasundo sa kanya ng pamilya Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ay walang kapalit na pabor ang pakikipagkasundo kung ang hangarin ay talagang maresolba ang kinakaharap na problema na nagiging hadlang sa pag-unlad ng bansa. Sinabi pa ng Pangulo na walang patutunguhan ang pakikipag-ayos kung sa umpisa pa lang ay may kondisyon o demand na itong hinihingi. No. That's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile,
Let's sit in front of, ano ba talaga problema? Ano ba, paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition. Tapos na. That's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. Gayunpaman, handaan niya ang Pangulo na makinig para matapos na ang gulo dahil ayaw niya ng may kaaway o kasamaan ng loob. 774 Balita Ngayon. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bumabatikos sa 20 pesos per kilo na bigas na nagsasabing pampapogi lamang ito ng kanyang administrasyon. Ayon kay Pangulo Marcos, tiwala siyang magtutuloy-tuloy ang bentahan ng murang bigas dahil nakakita na sila ng paraan at nakipagkasundo na rin sa ibang mga bansa upang mapanatili ang murang presyo nito hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. Hamon ng Pangulo, hintayin na lang ng mga kritiko ang 2028 at saka siya balikan kung natuloy ba ang pangako niyang 20 pesos na bigas o hindi. Yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan. Medyo, ano lang yan, pampapogi lang yan, pang cosmetic lang yan. Well, they're fair to have that opinion, but kung it's unsustainable is really the what people are saying. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Natuloy ba o hindi? Tiniyak naman ni Pangulo Marcos sa kabila ng murang bentahan ng bigas ay maganda naman ang presyo ng pagbili nito sa mga magsasaka. 774 Balita Ngayon. Samantala magandang katangian ng susunod na PNP chief inilatag ng isang senador. Detalye po ihatid ni Conde Batak. Conde. Hinikayat ni Senator Sherwin Gatchalian si Pangulong Bongbong Marcos na ang susunod na itatalagang PNP chief ay may matatag na pamumuno, hindi mapagdududahan na integridad at may malalim na commitment sa pagsisilbi sa publiko. Ang rekomendasyon ng senador ay kasunod ng pahayag ni PBBM na isang very senior officer ang kanyang susunod na itatalaga sa nasabing posisyon. Ayon kay Gatchalian, ang susunod na PNP chief ay dapat nakatutok sa pagpapanumbalik ng kapayapaan at kaayusan na siyang mahalaga sa kaligtasan ng publiko at sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Dapat din anya ay may kakayahan itong harapin ang mga hamon ng iba't ibang krimen tulad ng human trafficking, kidnapping, pogo operations at mga krimen na ginagawa kahit sa katirikan ng araw. Gayunman, sinabi pa ng mambabatas na isa sa mabigat na hamon na kailangang harapin ng susunod na PNP chief ang paglilinis sa sariling hanay, lalo na sa mga tiwaling pulis upang maibalik ang tiwala at mapanatili ang integridad ng institusyon. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Oras sa alas 6:46 na po ng umaga, wala namang nakikita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na rason para magbitiw siya sa pwesto. Inihag ito ng Pangulo makaraang lumutang ang mga panawagang mag-resign siya kasunod ng direktiba niya sa lahat ng mga cabinet secretary na naghain o maghain ng courtesy resignation. Ayon sa Pangulo, ang kanyang direktiba ay hindi sapat na dahilan para bakantihin niya ang posisyon. Git pa ng Pangulo, wala sa ugali niya na tinatakbuhan ang problema. I will resign. Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Sinabi pa ng Pangulo na nakatuon ang kaniyang pansin sa pagresolba sa mga kinakaharap na hamon ng bansa at git niya na ang kaniyang leadership style ay nakatuon sa pagbibigay ng solusyon sa mga problema. Binigyan din ng Pangulo na ang kanyang ginagawang revamp sa gobyerno ay hindi palabas lamang at magsasagawa siya ng mahigpit na performance review hindi lamang sa mga gabinete kundi sa iba pang mga opisyal. 774 Balita
Balita Ngayon. Samantala, report naman mula sa ating 774 News Team, exemption ng senior citizens sa odd-even scheme sa panahon ng EDSA Rebuild. Hiniling ng isang kongresista. Detalye mula kay Grace Mariano. Hiniling ni House Committee on Senior Citizens Chairperson at Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes sa Department of Transportation at sa Metropolitan Manila Development Authority na i-exempt ang mga senior citizens sa pagpapatupad ng odd-even scheme sa panahon ng EDSA Rebuild. Sa magkahiwalay na liham na ipinadala kina Transportation Secretary Vince Dizon at MMDA Chairman Romando Artes, ay binigyan diin ni Ordanes na ang pagbibigay ng exemption ay naaayon sa Expanded Senior Citizens Act of 2010 o ang Republic Act No. 9994. Paliwanag ni Ordanes, maraming senior citizens ang umaasa sa mga pribadong sasakyan para sa kanilang importanteng medical appointments, therapy session at iba pang mahalagang aktibidad na hindi madaling i-reschedule. Din pa nili may pisikal na limitasyon at panganib sa kalusugan para sa mga lolo at lola ang paggamit ng pampublikong transportasyon lalo na kung sobrang init ng panahon o tag-ulan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Inaresto si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tebes Jr. ng mga otoridad sa Timor-Leste kung saan siya humihiling ng asylum. Si Tebes ang itinuturong utak sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023 sa Pamplona, Negros Oriental. Sa Facebook post ng anak ni Tebes na si Axel, sinabi nitong dinakip ng mga immigration officer sa Timor-Leste ang kanyang ama. Wala umanong ipinakitang arrest warrant o anumang dokumento ang mga dumakip sa dating kongresista. Matapos na naging pag-aresto, naghain naman ang kampo ni Tebes ng petition for habeas corpus. Ayon sa legal counsel ni Tebes na si Attorney Ferdinand Topacio, kinekwestiyon ng kanilang kampo ang naging pagdakip kay Tebes dahil walang malinaw na dahilan na ibinibigay ang mga otoridad. 774 Balita Ngayon. Iniwang pinsala ng sama ng panahon sa infrastruktura at agrikultura sa Mindanao, pumalo na sa halos 200 million pesos. Angel Garcia sa detalye. Nag-iwan ng 196.4 million pesos sa pinsala ang sama ng panahon bunsod ng Intertropical Convergence Zone sa Mindanao. Sa datos ng Office of Civil Defense, nakapagtala ng 4.6 million pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura sa Regions 9 at 10. Karamihan sa mga napinsala ay mga high-value crops, fisheries, livestock at poultry sa Zamboanga del Norte, Lanao del Norte at Misamis Occidental. Samantala, nag-iwan naman ng 192 million pesos sa halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Zamboanga Peninsula. Nasa 8 kalsada at 2 tulay ang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin madaraanan ng mga motorista. Umaabot naman sa 150 kabahayan ang nasira kung sa 115 ang partially damaged habang 35 naman ang totally damaged. Sa ngayon, mahigit sa 352,000 na mga individual ang apektado ng sama ng panahon mula sa Regions 9, 10, 11, 12 at Farm. 10 ang iniwang patay habang 4 naman ang naitalang sugatan. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa karagdagan pa mga balita, tiniyak naman ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na walang mangyayaring kudita sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa isang statement, binigyan diin ni Browner na hindi matitinag ang kanilang commitment sa konstitusyon at sa chain of command. Sinabi rin ni Browner na buo ang tiwala niya sa integridad, pagmamahal sa bayan at profesionalismo ng mga sundalo. Binalaan naman ni Browner ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon at kaguluhan at iginiit na ang mga ganitong uri ng mga hakbang ay sumisira sa institusyong nagsisilbing tagapagtanggol ng bayan. Hinimok din ni Browner ang publiko na maging maingat sa pagtrato sa mga sensitibong usapin kaugnay sa pambansang seguridad at alamin ang pagkakaiba ng katotohanan sa mga walang basihang akusasyon. 774 Balita Ngayon.
Samantala, mga opisyal ng lungsod ng Maynila dapat nagtratrabaho ng 24/7. Sino nagsabi nito? Alamin natin sa report ni Gina Mape. Kinakailangang maramdaman ang presensya ng gobyerno 24/7 sa lungsod ng Maynila. Kasabay nito, iginiiting kaming Mayor Isko Moreno ang kahalagahan ng matatag at nakikitang presensya ng pamamahala sa buong lungsod upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan. Hindi naman anya kailangang ikaw mismo ang 24/7 na trabaho, kundi ang mga uniform personnel na dapat laging aktibo at present sa kanilang mga lugar. Binigyan din ng halaw na alkalde ang mga lugar na dapat may police visibility tulad ng tourist belt, business districts at mga academic institutions na kailangang bantayang mabuti at ang madalas mapanood na road 10 sa Tondo. Sa kanyang pagbabalik, layunin ni Moreno na palakasin pa ang peace and order sa kabisera ng bansa upang masigurong ligtas at maayos ang pamumuhay ng bawat Manileño at ng mga taong dumadako sa lungsod. Samantala, ngayong araw ay magsasagawa ng sesyon ng City Council at inaasahang maglalabas ng resolusyon na magbibigay kapangyarihan kay outgoing Manila Mayor Hani Lacuna upang pumasok sa kasunduan sa pagpapatakbo ng ilang pasilidad sa lungsod ng Maynila. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:54 na umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Sa ngalan pa rin ni Joel Grospe, ako po si Albert Antivo. Metro News. Metro News. Arestado ang isang 62 years old na babae makaraang magtangkang magpuslit ng illegal na droga sa NAIA Terminal 3. Ayon sa mga otoridad, patungong Bacolod City si alias Aida nang maharang ito sa final security screening checkpoint ng Paliparan. Nakatago ang illegal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng 13.76 million pesos sa isang kahon na nakasilid sa loob ng hand carry baggage ng babae. Na-recover din sa babae ang isang cellphone, portable digital weighing scale, travel documents at mga ID. Maharap si alias Aida sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Maki-update tayo kung magkano ang palitan. Narito po ang updated na foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 40 centavos. Mataas-taas din, Darlene. Nasa 62 pesos and 79 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 74 pesos and 86 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 77 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin yan ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi May 28, 51, 49, 21, 17, 47 at 54, kung saan walang nakapag-uwi ng 29,700,000 pesos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 12, 27, 36, 14, 19 at 29, kung saan wala namang nanalo ng 10,494,427 pesos and 60 centavos. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, US nag-donate ng 3 mobile energy system na kayang magbigay ng kuryente sa mga malalayong komunidad sa Palawan. Good news ha, hatid sa atin ni Rose May Miranda. Nagbigay ang Amerika ng 3 unit ng Mobile Energy System o MES na may kakayahang magkaloob ng maaasahang kuryente sa mga malalayong komunidad sa Palawan. Ang bagong donasyon ay isasama sa mga microgrid na pinananatili ng National Power Corporation na maghahatid ng life-sustaining power sa ilang remote at disaster-prone area sa bansa.
Mayroon ang bawat MES unit ng 9.18 kilowatts na mga solar panel at battery capacity na hanggang 70 kilowatt hours na sapat na para maghatid ng kuryente sa 10 kabayan sa isang araw. Sa single charge, maaari nitong suportahan ng isang disaster response team para sa isang buong linggo na magbibigay ng power sa satellite internet connectivity, 5 computer, 10 mobile phone, 10 two-way radio at 2 electric fan. Ito ang pinakabagong batch ng mga MES unit na ibinigay ng US upang suporta ng Pilipinas sa pagkamit ng mga layunin nito sa enerhiya sa ilalim ng programang Energy Secure Philippines ng Agency for International Development. Samantala, inihayag ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carson na 4 pang unit ng MES ang nakatakdang i-deploy sa Pilipinas sa huling bahagi ngayong taon. Ako si Rose May Miranda para sa DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Thank you, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, Blue Lanterns Climate Art Installation didilunsad sa Intramuros. Detalye po yung hatid ni Mika Fajardo. Pinasinaya na Embahada ng France sa Pilipinas at mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang Blue Lanterns Climate Art Installation sa Intramuros na sumisimbolo sa pangako ng dalawang bansa sa pangangalaga sa karagatan at climate action. Nagtatampok ang installation ng humigit kumulang 1,000 solar-powered lanterns na gawa sa mga recycled materials at idinisenyo ng mga komunidad, mag-aaral at iba pang mga volunteers mula sa mga non-government organization. Minamarkahan ng event na ito ang pagtatapos ng 100 Days for the Ocean campaign na inilunsad noong unang bahagi ng taong ito upang gunitain ang ika-10 anibersaryo ng Manila Call to Action on Climate Change na nilagdaan noong 2015 nila dating Pangulong Benigno Aquino III at French President François Hollande. Binigyang diin naman ni French Ambassador to the Philippines Marie Fontanelle na ang Blue Lanterns Initiative ay bahagi ng Blue Nations France and the Philippines Partners for the Ocean Program na naglalayong palakasin ang climate advocacy bago ang United Nations Ocean Conference sa Nice, France ngayong June. Bukas sa publiko ang installation hanggang sa Linggo at kalaunan na ipamamahagi ang mga ito sa mga off-grid communities sa Pilipinas. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatek 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ito, alamin na natin, marami nag-aabang kung anong kanta ito. Ngayon, petsa po na ito nagwagi sa 1962 Grammys ang awitin ni Chubby Checker. Ito ba yung nakakaindak? Alamin natin. Ang Music Trivia Report buhat kay Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Thursday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, May 29 taong 1962, nagwagi sa 4th Grammy Awards bilang Best Rock and Roll Recording ang awitin ni Chubby Checker na Let's Twist Again. Isinulat ni Calman at Dave Appel ang naturang kanta na nirelease bilang single ni Checker noong June 19, 1961. Ang Let's Twist Again ang itinuring bilang biggest hit singles ng taon na yon, na naabot ang number 8 sa US Billboard Pop Chart o number 3 sa Cashbacks noong August ng parehong taon, hanggang sa mag-number 2 sa UK chart noong 1962. Ang awitin ay base sa Twist Dance Craze at sa 1960 single ni Checker na The Twist na naging 2-time number 1 single sa Amerika. Dahil sa kasikatan ng Let's Twist Again, nirecord pa ito ni Checker sa ibang lengguwahe na Dutch at Italian. Naging bahagi rin ang Let's Twist Again ng soundtrack ng 2011 period drama film na pinagbidahan ni na Jessica Chastain at Viola Davis. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa United Kingdom nahuli ng kanyang asawa na nangangaliwa dahil sa toothbrush. Ayan, ako, ingat-ingat kaya palang makahuli na nangangaliwa sa pamamagitan lang ng toothbrush. High-tech na ngayon ang pagdidetect. Alamin natin ang detalye. Ng mga, anong tawag dyan? Mga cheater. Yan. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin.
Yes, good morning, Darlene at Double A. Alam niya ako, Ito ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Isang British private investigator ang ibinahagi ang isa sa mga itunuturing niyang kakaibang karanasan sa kanyang propesyon kung saan nahuli ng kanyang kliyente ang mister nito na nangangaliwa sa pamamagitan ng toothbrush. Kwento ni Minnie Paul Jones, bumili ang kaniyang kliyente ng electronic toothbrush na naiko-connect sa isang smartphone app para mamonitor niya ang dalas ng pagtutoothbrush ng kaniyang mga anak. Gayon man napansin ng babae na may gumagamit sa toothbrush sa oras kung kailan nasa eskwelahan ng kaniyang mga anak at nasa trabaho naman ang kaniyang asawa. Kalaunan, nakakita na ng pattern ng babae kung saan napansin niya na may gumagamit sa electronic toothbrush tuwing Biyernes ng umaga. Doon na nadiskubre ng babae na may kalaguyo ang kanyang asawa at dinadala ito ng kanyang mister sa kanilang bahay sa mga oras na alam niyang walang ibang tao doon. Kaugnay nito, nagbabala si Jones sa mga nagluloko sa kanilang mga asawa na maaaring magamit na matibay na ebidensya ang mga smart device sa kanilang pangangaliwa. Nako, dapat laging pakanan lang tayo. Do what is right. Yeah, Pag may asawa correct. na, kailangan talaga nandoon yung respeto. Na ang totoong respeto ay yung hindi mo kasama ang iyong asawa pero tama pa rin ang iyong ginagawa. Okay? Sige. Yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako, si Doc Justin. Just out na ako. Napatango si Kuya Kaloy. Thank you, Doc Justin. Tama naman si Doc Justin. Dapat daw pakanan lang tayo lagi. Saka yung totoo yun, no? Yung totoong pagmamahal at respeto, yung hindi mo siya kasama. Yes, Kasi, di ba, oo. nagpipigil ka. Correct. At naiisip mo siya. Oo. Yun eh. Tsaka ilagay mo lagi yung sitwasyon mo sa kanya. Kapag niloko, kapag ikaw ba ang niloko, okay lang sa'yo. Correct. Diba? Oo, May diba? mga ganon. So, yeah, maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At yan po mga may init na balita ngayong araw ng Webes, May 29, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Albert Antivo. Napa sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.